Ikaw si Gaspar, ang dyablo ng mga kambing. Sagot naman ni Dungkoy nang maalala niya na dutukutin sana niya ang puso nito nang huli silang naglaban. Pagkasambit din ni Dungkoy ng katagang yon, ay biglang dumilim ang kanyang kapaligiran. Doon din niya napagtanto na napapaloob siya sa kapangyarihan ng matanda na kayang maglakbay diwa sa mundo ng karimlan sa pamamagitan lang ng pagtitig sa kanyang dalawang mata. Victor, Victor, hindi ko talaga makakalimutan ang ginawa mo sa akin noon. Kay tagal ko talagang hinihintay ang pagkakataong ito na muli kang makita. Subalit hindi pa napapanahon na labanan kita sa ngayon. Dahil ramdam ko sa espiritual mong lakas na hindi mo pa nababawi ang tunay mong kapangyarihan sa bago mo ngayong katawan. Kaya magsimula ka na magsanay ngayon dahil mag-uumpisa na naman ang matinding habula ng mga diablong uhaw sa kapangyarihan. Sambit ng diablong kambing kay Dungkoy na may 6 na sungay sa kanyang noo. Kahit hindi ko pa nababawi ang buo kong kapangyarihan, ay kaya pa rin kitang patayin, Gaspar. Kaya wag mo akong mamaliitin. Baka katulad lang ng dati, ay madagdagan na naman yung pilat mo sa dibdib. Sagot naman ni Dungkoy sa anyo ng malaking asong lubo habang pinapatunog naman niya ang kanyang matutulis na mga kuko. Ganon ba? Subukan na natin kung kaya mong ulitin sa akin ang ginawa mo noon. Sigaw naman ng diablong kambing, kasabay noon ang kanyang paglaho sa kanyang kinatatayuan. Hindi naman nagtaka si Dungkoy dahil isa iyon sa kapangyarihan ng diablong kambing ang maglaho sa karimlan sa sarili niyang kapangyarihan. Ngunit alam din niya na lugi siya sa pagkakataong iyon kasi hindi pa bumabalik ang buo niyang kapangyarihan, kaya hindi pa niya matutumbasan ang lakas at kapangyarihan nitong taglay. Kaya sumigaw rin siya ng ubod lakas upang ipakita sa diablong kambing na hindi siya natatakot dito. Doon ay hinanda na rin niya ang kanyang sarili upang makipaglaban habang pinakikiramdaman niya ang buong paligid kung saan lalabas ang diablong kambing na bigla na lang naglaho sa kanyang paningin. Halika dito, Gaspar, para matikman mong muli ang ginawa ko sa'yo dati. Tila nagustuhan mo pa yata ang pagpapahirap ko sa'yo, kaya ipapatikim ko sa'yong muli. Sigaw ni Dungkoy sa anyo ng diablong lubo kahit alam niyang mahihirapan siya sa labang ito. Hanggang sa bigla na lang lumitaw sa kanyang harapan ang diablong kambing na kinabigla niya. Kasi hindi man lang niya naramdaman ang espiritual nitong kapangyarihan kahit nasa harapan niya ito. Saan ka nakatingin, Victor? Sambit ng diablong kambing at pinakawalan niya ang napakaraming suntok sa katawan nito. Dahil sa hindi nakapaganda si Dungkoy sa ginawa nitong pag-atake, ay nasalon niya ang lahat ng mga suntok nito. Halos tila naging tambol din ang kanyang katawan sa tuwing tumatama ang malalakas na suntok nito, na halos magpawala na rin ang kanyang ulirat sa daming natanggap niyang pinsala. Hanggang sa bigla na lang siyang tumilapon sa malayo na hindi man lang nakaganti sa diablong kambing. Halos hindi na rin siya makatayo dahil sa daming suntok na natanggap niya, na nagdulot din ng paghina ng kanyang espiritual na lakas bilang isang diablong lobo. Sinasabi ko na nga ba na kahit sa simpleng pag-atake ko pa lang sa'yo ay hindi mo na makakayanan. Dismayado talaga ako sa'yo ngayon, Victor. Dahil ang gusto ko talagang makalaban ay yung diablong buhang na dati namin pinuno na walang katumbas ang lakas at kapangyarihan. Sambit ng diablong kambing habang nakatitig naman siya ng matalim kay Dungkoy. Nahirap pa rin makatayo dahil sa sobrang daming natanggap nitong suntok mula sa kanya. Yun lang ba ang kaya mo, Gaspar? Sobrang hina pa rin ang mga suntok mo, kaya hanggang sa ngayon ay isa ka pa rin sa alipin ni Saturnino. Pang-iinsulto ni Dungkoy sa diablong kambing kahit ramdam niya ang malalakas na suntok nito na halos hindi na siya makatayo at makagalaw. Ha? Ganon ba, Hector? Parang nag-iba na rin ang plano ko. Parang mas gusto ko nang wakasan ang buhay mo ngayon
para makuha ko na rin ang pabuya ni Saturnino para sa ulo mo. Sambit muli ng Diablong Kambing. Kasabay noon na hinugot na rin niya mula sa kadiliman ng isang pabilog na espada na kulay itim. Ikaw lang talagang Diablong mukhang pabuya. Alam ko naman ang hihilingin mo kay Saturnino. Ang katawan na hindi tumatanda at hindi nabubulok magpakailanman. Hindi ba, Gaspar, na totoong sinasabi ko sa'yo? Sagot ni Dungkoy dahil iyon ang laging sinasabi sa kanya ng Diablong Kambing, na magkaroon sana ito ng katawang hindi tumatanda upang hindi mawala ang kanyang lakas at kapangyarihan magpakailanman. Ang buhay kasi ng mga Diablo ay may hangganan din dahil ang kanilang katawang lupa ay namamatay at pwede rin silang patayin sa pamamagitan ng pagpugot sa kanilang mga ulo. Kaya kay tagal nang pinangarap ng Diablong Kambing na makamtan ng kabataan na walang hanggan upang hindi rin mawala ang kanyang kakayahan at kapangyarihan sa tuwing sila'y namamatay. Totoo nga ang sinasabi mo, Hector. Kaya tatapusin na kita ngayon para matupad na ang aking kahilingan kay Saturnino na makamtan ang buhay na walang hanggan. Sigaw ng Diablong Kambing at inatake niya ng sobrang bilis si Dungkoy gamit ang kanyang espadang pabilog upang wakasan na muli ang buhay nito para makamtan na niya ang buhay na walang hanggan na pinapangarap niya. Subalit habang umaatake siya ng sobrang bilis patungo kay Dungkoy, ay biglang lumitaw sa kanilang harapan ang figura ng isang babaeng nakahubad-hubad na pamilyar sa kanilang paningin. Kaya pareho silang napatulala dahil ang babaeng yon ang naging dahilan kung bakit nagbago ang Diablong Buang na si Dungkoy. Ang babae ding iyon ang naging dahilan kung bakit kinalaban ni Dungkoy ang kanyang mga kalahing Diablo. Dahil nakipagkasundo siya rito, nababantayan niya ito habang buhay nang matalo siya nito sa kanilang laban. Kaya kahit na si Saturnino na kanilang hari, ay sinaway niya ang mga pinag-uutos nito para lang sa babaeng ito. Ikaw si Greta, ang tagapaslang ng mga Diablo. Biglang sambit ng Diablong Kambing nang maalala niyang babaeng biglan lang humarang sa kanyang harapan upang hindi niya tuluyang mapatay ang Diablong Lubo na si Dungkoy. Ngunit hindi nito pinansin ng Diablong Kambing, bagkus ay nilapitan lang niya ang Diablong Lubo at agad niya itong sinampal ng ubod lakas upang magising ito sa katotohanan na napapaloob lang ito sa isang salamangka ng Diablong Kambing sa loob ng karimlan. Hector, ganyan ka na ba kahina ngayon? Magpapatalo ka na lang ba sa isang Diablong nagtatago sa kadiliman? Nasaan na ba ang tibay ng iyong dibdib at tatag ng paniniwala na kahit sinong halimaw pa ang iyong makakalaban ay hindi ka matatalo kailanman? Biglang sambit ang dalaga na nakahubot-hubad sa harapan ni Dungkoy at kasabay noon ay muli niya itong sinampal ng ubod lakas para magising ito sa katotohanan kung sino talaga siya. Ikaw ang naging dahilan kung bakit nag-iba ang pagkatao ni Hector. Kaya ikaw na lang ang uunahin kong tatapusin, Greta. Biglang sigaw ng Diablong Kambing sa likuran nito at itinaas na niya ang kanyang espadang pabilog upang ihampas sa babaeng nakahubot-hubad na hindi man lang siya nito pinapansin. Subalit bago pa dumampi ang sandata nito sa ulo ng babae, ay nasangga na ito ng Diablong Lubo gamit ang isang kamay nito. Doon ay bigla ding nanlaki ang mga mata ng Diablong Kambing dahil ang Diablong Lubo ay biglan lang nagbago na tila bumalik ang dati nitong kapangyarihan at lakas. Dahan-dahan na kasing lumalabas sa buong katawan nito ang markadong mga marka ng pagiging Diablong Buang nito. Kaya nagmamadaling tumalo ng Diablong Kambing dahil bigla siyang nakaramdam ng takot na tila kinakain na siya nito ng buhay. Wag mo siyang sasaktan. Biglang sambit ni Dungkoy habang dahan-dahan na ring naglalaho sa kanyang harapan ng babaeng nakahubot-hubad na nakangiti na sa kanya. Nagbibiro lang naman ako, Pinonong Hector. Nais ko lang sanang makita ang totoo mong kapangyarihan sa bago mong katauhan ngayon. Dahil ang totoo niyan ay tumiwalag na rin ako sa pangkat ni Saturnino at nais ko na rin napabagsakin ang kanyang pamumuno. Simula kasi nang matalo mo ako sa huli nating laban,
ay pinalayas na rin ako sa kaharian ng mga dyablo. Kaya namuhay na lang ako mag-isa at nagpagalagala sa lugar na ito. Sagot naman ng Diablong Kambing habang nakaluhod siya sa harapan nito para patunayan sa Diablong Lobo na totoo ang kanyang sinasabi. Ibalik mo na ako sa totoong mundo. Dahil kapag hindi mo yung ginawa, ay tatapusin na kita. Seryosong tugon ng Diablong Lobo habang nakahanda na ang kanyang matutulis na kuko upang tapusin ang buhay nito kapag nagkamali ito ng sagot. Masusunod po, Pinonong Hector. Patawarin po ninyo ako sa aking kapangasan. Nasaktan kayo ng walang dahilan. Sagot naman nito na tila nanginginig pa sa sobrang takot dahil alam niya na hindi ito nagbibiro sa kanya. Pagkasambit niya ng katagang yon ay bigla ring naglaho ang kadiliman. Kasabay din ang pagbalik ni Dongkoy sa kanyang ulirat sa loob ng sabungan. Halos nakatingin na rin ang mga sabungero sa kanya kasi biglan lang itong natulala at hindi na gumagalaw na tila isang estatwa sa kanyang kinatatayuan. Amo! Amo! Ano bang nangyayari sa iyo dyan? Hindi na ako makahinga. Bitawan mo na ako. Sigaw naman ng manok kasi habang tumatagal ang pagkakahawak ni Dongkoy sa kanya ay lalong bumabaon ang kanyang kamay sa katawan nito. Uy, parang naipit ako sa lugar na yun Medyo lobat na talaga ako nito. Buti na lang talaga at natakot sa akin ang Diablong Kambing na yun. Kung hindi, ay siguradong katapusan ko na. Biglang sambit ni Dongkoy nang bumalik na ang kanyang espiritu sa kanyang katawang lupa. Dahil din sa pangyayaring yon, ay hinang-hina na siya dahil naubos talaga ang kanyang espiritual na lakas at kapangyarihan sa loob ng karimlan kung saan naninirahan ang Diablong Kambing. Kaya pagkabalik ng kanyang espiritu sa totoong mundo, ay halos hindi na siya makatayo ng tuwid. Ahak na! Anong nangyari sa iyo, Dongkoy? Bakit parang hinang-hina ka na riyan? Sigaw ng matandang si Tasyo nang makita niya ang kanyang apo na bigla na lang napaluhod sa lupa. Medyo lobat ako, Lo. Pwede bang magpahinga muna ako ng saglit bago tayo umuwi ng bahay? Sagot naman ni Dongkoy habang dahan-dahan na ring pumipikit ang kanyang dalawang mata. Bata, okay ka lang ba? Parang galing ka sa isang matinding tigmaan na. Biglang sambit naman ni Jasmine nang makita niya itong hinang-hinana. Parang galing nga siya sa isang matinding labanan. Kaya ganyan siya kahina ngayon. Ang matandang mananari na yon ang naging dahilan kung bakit siya nagkakaganyan. Sambit din ng manok kay Jasmine na kinabigla nito dahil naririnig siya nito at nakikita. Nakikita mo ba ako? Manok? Pagtatakang tanong naman ni Jasmine sa manok dahil bigla siya nitong sinagot. Hindi lang kita nakikita. Naririnig ko pa ang mga sinasabi mo, prinsesa, ng mga engkanto. Bakit nagkukunwari kang hindi mo ako nakikita at naririnig? Ayaw ko lang kasing malaman mo na isa rin akong kakaibang nilalang na katulad mo. Kaya katulad ng batang ito, ay mas pinili ko na lang manahimik na tila wala ring nakikita at naririnig. Sagot muli ng manok habang hawak-hawak na siya ni Andong para buhatin. Pre, dali na natin ang apo ko sa bahay. Napagod din siguro ang batang ito sa pagbitaw ng manok. Sambit muli ni Tasyo habang buhat-buhat naman niya si Dongkoy. Siya nga pala. Ang mga bihag nating mga manok ay ipapadala ko na lang sa mga kakilala natin para madala sa bahay niyo. Sagot naman ni Andong nang nakangiti dahil malaki-laki din ang kanyang naging panalo sa manok nilang dala. Hoy, hoy, hoy! Kapag nakulangan yung pagkain ko mamayang gabi, ikaw ang kakainin ko! Biglang sigaw din ng manok nang makita niyang nilalagay na sa sako ang mga pinatay niyang manok sa loob ng arena. Greta, ikaw talagang naging dahilan kung bakit nagbago na ng tuluyan si Hector. Kaya simula ngayon ay babantayan ko na mga bawat kilos ninyong dalawa. Dahil alam ko na kayo pa rin dalawa ang makagigiba at makasisira sa pamumuno ni Saturnino sa malagim nitong balak sa mundo ng mga tao. Sambit din ng matandang mananari habang nakatingin siya sa manok. Kasabay noon ay naglaho na rin siya sa loob ng sabungan.
Sa kabilang banda naman ay mayroong 3 aswang na bangkilan ang nakatingin sa pangkat ni Dungkoy. Halos hindi na rin maalis ang kanilang mga tingin sa manok na hawak ni Andong dahil nararamdaman nilang 3 na ito na ang kanilang matagal nang hinahanap. Sigurado ka bang nararamdaman mo ang presensya ni Rafaela sa manok na yan? Tanong ng isang aswang sa kasama nitong malakas ang pandama sa mga katulad nilang mga bangkilan. Hindi lang presensya niya ang nararamdaman ko. Pati na rin ang kanyang amoy at dugo ng isang bangkilan ay naaamoy ko sa manok na yon. Kaya sigurado akong siya nga si Rafaela, ang nawawala mong kapatid pinuno. Sagot naman ito habang nakatingin sa pangkat ni Dungkoy na papaalis na sa loob ng sabungan. Kailangan natin silang sundan para makuha natin ang manok na yon. Hindi ko man alam kung paano naging manok si Rafaela, pero kailangan natin siyang ibalik sa ating baryo upang muling bumalik ang dating sigla ni Ama. Kasi simula nang nawala si Rafaela sa ating baryo ay hindi na ito kumakain at lagi na lang siyang naging masakitin. Kaya nahahawa na si Ina sa kanya. Sambit naman ng kanilang pinuno sa paghahanap kay Rafaela. Kaya iyon nga ang ginawa nilang 3. Sinundan nila ang pangkat ni Dungkoy at naghihintay sila ng pagkakataon na makuha nila ang manok na hawak-hawak ni Andong. Wala namang kaalam-alam sina Andong at Tasyo na may panganib sa kanilang naghihintay. Dahil sa sobrang saya nilang nararamdaman kasi nga ang laki ng panalo nila sa sabungan. Dahil na rin sa manok nilang dala na nanalo ng 12 magkasunod na kahit isang galos sa katawan nito ay walang natamo. Habang binabaybay naman nila ang daan papunta sa tirahan ni Tasyo ay hindi nila namamalayan na dumidilim na pala. Kaya nagmamadali na si Andong na magmaneho ng kanyang tricycle para makapagluto pa sila ng kanilang biyag upang ipagdiwang ang kanilang pagkapanalo sa sabungan. Subalit nang malapit na sila sa tirahan ni Tasyo ay biglang may humarang sa kanilang daraanan na 2 malalaking asong itim at isang matangkad na lalaki na nakasuot ng kulay itim na jacket. Hoy! Magpapakamatay ka ba? Sigaw ni Andong nang malapit na niya itong masagasaan kasi bigla na lang itong lumitaw sa kanilang harapan. Teka lang pre, masama ang pakiramdam ko sa taong yan at sa 2 aso niyang kasama. Sambit naman ni Tasyo habang nakahawak siya sa manok at kay Dungkoy na masarap pa ring natutulog. Kuya Jobert, ikaw ba yan? Wika naman ng manok nang maaninag niya ang mukha nito nang mailawan nito ng tricycle ni Andong. Mga aswang ang 3 yan, kaya mag-iingat kayong 2. Sambit din ni Jasmine habang nakasakay siya sa likuran ng tricycle. Bakit paring Tasyo? Ano sa tingin mo sa mga yan? Mga aswang? Biglang tanong naman ni Andong kasi nakakaramdam na siya ng takot nang marinig niya ang sinabi ni Tasyo. Mga aswang nga yan pre, kaya umanda ka na. Kailangan nating lumaban para sa ating mga buhay. Pagmamatapang nasagot ni Tasyo at kinuha niya ang kanyang itak sa upuan ng tricycle kahit na minsan na hindi pa siya nakaengkwentro ng mga aswang sa buong buhay niya. Putik, bakit tayo pang natsambahan nilang harangan dito sa daan? Sigaw naman ni Andong at kinuha din niya ang kanyang screwdriver na pinatulis ang dulo na lagi niyang daladala kahit saan man siya magpunta upang may magamit siyang panglaban katulad ng nangyayari sa kanila ngayon. Mga kaibigan, wala kaming balak na saktan kayo. Ang pakay lang namin sa inyo ang manok ninyong dala. Kaya sana ibigay ninyo siya sa amin ng maayos para hindi na magkaroon pa ng gulo. Sigaw ni Jobert sa 2 matanda. Putik, magnanakaw pala ang taong ito paring Tasyo. Gusto pa kunin ang manok mong nanalo ng 12 sa sabungan. Ano? Ibibigay ba natin ang manok mo sa kanila nang ganoon lang kadali? Sambit naman ni Andong sa kanyang kumpare habang ito'y nakangiti. Ano ko? Hilo? Bakit ko naman ibibigay sa kanilang manok ko? Dadaan muna sila sa aking bangkay bago nila makuha ang manok na ito. Sagot naman ni Tasyo nang nakangiti rin dahil silang 2 ay sanay din makipagbasagan ng mukha. Sa madaling salita ay dati rin silang mga sanggano na kayang makipaglaban
kahit gaano pa kalakas ang kanilang mga kalaban. Sikat nga sila dati sa kanilang lugar nang tinalo nilang isang grupo na gustong magari-arian sa kanilang lugar. Hindi ako nagbibiro sa inyong dalawa. Ayaw namin ng gulo. Ang nais lang namin ay ibigay ninyo sa amin nang maayos ang manok ninyong dala. Tugon muli ni Jobert dahil ayaw na ring saktan ng dalawang matanda na nagmamatigas pa rin. Edi, kunin ninyo sa amin kung kaya ninyo. Sigaw rin ni Tasyo na nakahanda ng lumaban sa kanila. Kung ganon, ay gusto pa talaga ninyong masaktang dalawa bago ninyo ibigay ang manok ninyong hawak. Biglang sigaw na isang aswang sa anyo ng malaking asong itim dahil hindi na siya makatiis sa pagmamatigas ng mga ito. At dahil sa biglaang pagsasalita ng malaking asong itim, ay biglang lumaki ang mga mata ng dalawang matanda. Dahil sa buong buhay nila, ay hindi pa nila narinig na nagsasalita ang mga aso. Kaya nagkatinginan silang dalawa at sabay na sumigaw ng ubod lakas. Aswang! Aswang! May aswang dito! Sigaw nilang dalawa sabay takbo ng matulin. At dahil sa sobrang takot nilang dalawa, ay iniwan nila si Dungkoy na masarap pa rin natutulog sa loob ng tricycle. At tinapon naman ni Tasyo ang manok nitong hawak dahil sa sobrang takot nila sa tatlong aswang. Halos hindi na rin umaapak ang kanilang mga paa sa lupa sa sobrang tuloy ng kanilang pagtakbo. Dahil ngayon lang sila nakaengkwentro ng mga aswang na umarang bigla sa kanilang daraanan at ngayon lang din sila nakaengkwentro ng asong nagsasalita. Utik na mga matatandang yon. Kung hindi pa ako nagsalita, hindi pa matatakot. Muling sambit ng aswang na nagsalita kanina sa anyong asong itim. Kunin na ninyo ang manok. Kasi alam ko, hihingi na ng tulong ang dalawang yon. Kasi may kasama pa silang naiwan sa loob ng tricycle na natutulog. Tugon muli ni Jobert sa kanyang dalawang kasamahan. Kuya Jobert, salamat naman at natagpuan mo ako. Itagal ko nang hinihintay ang pagkakataon na makasama ko kayong muli ni Ama at ni Ina. Subalit inalis lang ng magkukulam na si Helen ang aking alaala kung saan ang daan pabalik sa ating baryo. Kaya kung saan ako napapadpad sa lugar na ito. Salamat talaga at hindi niyo ako nakalimutan, Kuya Jobert. Mangiyak-ngiyak na sambit ang manok kahit hindi naman siya naintindihan ng kanyang kuya dahil putak lang ng manok ang naririnig nito mula sa kanya. Sigurado ka bang siya talaga si Rafaela? Sa tingin ko sa kanya ay ordinaryong manok lang yan. Sambit muli ni Jobert habang nagtataka talaga siya kung ito nga ba talaga ang kanyang kapatid na nawawala. Siya talaga yan, Pinono. Amoy na amoy ko sa kanyang anyo ang amoy ni Rafaela. Isa pa, tingnan mo, kusa lang siyang lumapit sa atin at panay ang kanyang putak na animoy may gusto siyang sabihin sa ating tatlo. Sagot muli ng aswang sa anyo ng malaking asong itim. Sige na, umalis na tayo rito. Kasi naaamoy ko na ang mga taong bayan na malapit na rito dumating. Sambit muli ni Jobert at tinawakan na niya ang manok kasabay ng pagtakbo nila ng matulin papalayo sa lugar na yon.